Hello mga kautang! Welcome back again dito sa akin channel. Is August 13, 2024. Panibagong loan application na naman ang pag-uusapan natin ngayon. At mga kautang, pasensyahan nyo na ako no kung ganito yung boses ko ngayon sa video na to. Nagkalagnat ako kagabi, nagkaubo at sipon no. So mga kautang, anyways, nandito pa rin ako ngayon. Nagbibigay sa inyo ng review kasi gusto kong i-share agad sa inyo mga kautang. Ito yung pinaka-update sa lahat na nag-comment dito kay Mr. Cash kasi ito ay given no, August 10, 2024. Ngayong buwan mismo no. Ngayong August mismo, sabi niya, "It's my first time to loan this app called Mr. Cash and offered me 2,500 pesos and charged me by their service fee with 225 pesos and the total amount I received was 2,275 pesos and babayaran niya ito sa loob ng 18 days mga kautang." So sabi niya is napaka-wonderful ng experience niya dito kay Mr. Cash. Itong isang nag-comment sa aking YouTube, no, dito sa aking YouTube, sabi niya, hindi maganda si Mr. Cash pag overdue, pati contact list na hindi reference number iti-text. Hindi naman sa lahat ng oras may pambayad tayo. So mga kautang, itong si commenter ko dito sa akin channel, naranasan niyang i-text blast lahat ng contact list niya even if hindi niya ito nilagay as a contact person. Nasali pa lahat ng contact list niya mga kautang. It means itong loan app na ito ay nag-a-access po ng mga contact list natin. So dapat natin yang alamin bago tayo umapply, bago tayo umutang sa kahit anumang loan app. But mga kautang, mostly sa mga loan app na makikita natin dito sa Play Store, sa Google Play Store, sa App Store na nada-download natin ay nag-a-access yan. Mostly, nag-a-access yan sa ating mga contact list. Ang mga utangan lang mga kautang na hindi nag-a-access ng mga contact list ay yung mga nag-a-apply tayo direct website. Wala silang hinihinging permission mga kautang kung ano yung i-access sa phone natin kapag tayo ay nag-apply direct website. Yan lang ang nakaganda ng mga online loan app na direct website. So speaking of mga direct website mga kautang no, na hindi mo na kailangan pag mag-install at mag-download sa Google Play Store, ilalagay ko yung link sa description box at sa pen comment section ng video na ito mga kautang. At anyways, balik na tayo kay Mr. Cash. Alam nyo mga kautang, na-shock ako sa comment na ito kasi as a reviewer no, ng mga utangan online, gusto kong i-share agad sa inyo itong comment na ito dahil nga nanghaharas daw si Mr. Cash. At ito na nga mga kautang no, ang dami ko ring nakita ngayong araw mismo, since nakita ko yung comment na ito, nagkalkal talaga agad ako ng mga reviews ni Mr. Cash sa Google Play Store. Tiningnan ko lahat ng comments dito kung ano yung mga naging experiences na ibang borrower. Kasi mga kautang, itong si Mr. Cash, kahit ilang ulit ako mag-apply dito kay Mr. Cash, is hindi ako na-approve. Yes mga kautang no, legit yan, hindi ako na-approve dito. As ako, hindi yung ibang tao, as ako, hindi ako na-approve dito kay Mr. Cash. Kaya nagkalkal ako dito ngayon sa Play Store. Gusto kong i-share sa inyo lahat ng nakita ko na mga comments. At mga kautang, hindi lang yan. May na-discover pa ako dito kay Mr. Cash, you know, based sa mga nabasa ko dito sa lahat ng nag-comments. No, sa tingin ko lang mga kautang no, sa tingin ko lang kasi hindi naman ako naka-experience, 'di ba? Nabasa ko lang, share ko lang sa inyo. Sa tingin ko mga kautang, ayaw ni Mr. Cash na tayo ay sobrang magbayad in advance dito sa utangan natin, no? Ito yung mga nakita kong comments mga kautang no, na sabi niya dito, "It was great on my first loan and second loan from this app. But suddenly, even you paid your loan earlier, 1 week before due date." Isipin yung mga kautang, 1 week siya, di ba? Pag-apply niya ng third loan niya dito mga kautang, is automatic na nagdi-decline. At ang pinaka-worst sabi niya mga kautang no, ay poor yung customer service. It means hindi gumagana yung customer service ni Mr. Cash. Hindi yan ang galing sa akin mga kautang, galing yan sa isang commenter dito. At hindi lang yan mga kautang no, may nakita pa ako dito. Sabi niya mga kautang, "Changing my 5 star to 1 star, got declined after fully repaying amount 3 days earlier. Got offered a higher amount so I tried reloaning again but I got rejected."
rejected. Ito pa man daw sana yung second loan na gusto niya aside kay Tala, or second loan na application aside sa Tala mga kautang, kasi maganda naman talaga si Mr. Cash, no. So mga kautang, itong si commenter is nagpay na naman siya advance 3 days bago yung due date niya. Yung isa nabasa natin is 1 week talaga yung advance. At ito pa mga kautang, no, hindi lang yan yung nabasa ko, marami pa. Sabi niya isang commenter, they are good at first, they will approve my loan fast as possible. But when I reapply for a new loan, it automatically rejected my application, though I have paid the loan in advance and never delayed in payment. This sucks. This app won't help you. So, isipin nyo mga kautang, may isa na naman akong commenter na nakita dito na nag-pay siya advance para makapag second loan dito, but yung nangyari is na-reject siya. Mga kautang, try nyo po, no? Try nyo sa sarili natin. Ita-try natin, no? Gawin nating habit, di ba? Tayong lahat dito na nanonood ng mga ganitong review, gawin nating habit yung pagbabasa ng mga comments bago tayo umutang sa kahit anumang loan app, no? Kasi it can help us, no? Nakakatulong sa atin na magbasa ng mga comments bago umutang. At ito pa mga kautang, no, sabi niya dito, reliable if you badly needed an emergency money, but the interest is sky high, does not accept any extension, and you will be bombarded with too much call and SMS, even you have still 3 to 5 days prior due date, not recommended. So mga kautang, may isa naman ako nakita dito na ang dami daw niyang tawag na na-receive at text galing kay Mr. Cash, kahit sabi niya, if you still have 3 to 5 days prior due date. Nako mga kautang, pero siya lang din nag-comment dito, no? At dito sa YouTube may nag-comment din na ganyan mga kautang. At ito na mga kautang, no? Sabi niya dito, isa pang commenter, given noong April 7, 2024, so this year lang din yan mga kautang. Sabi naman ng isang commenter, high credit limit, no annoying, sabi naman niya, no annoying SMS and calls unlike other app. So ano to, agent ng Mr. Cash? Pinipili lang yung tao na tinatawagan at hinaharas? Kasi may nag-comment naman dito, no annoying calls and SMS unlike the other apps. So, hindi siya nakakatanggap ng any calls or any text. Itong commenter na ito, sabi niya, just pay on time. Hopefully, after repaying it, I'll get increase. So, nag-a-update siya mga kautang. Sabi niya, update. After repaying my second loan, I've got an increase. No annoying calls or SMS, which is big deal. But, high interest for 8,000. So, mga kautang, offer sa kanya is 8,000. Minus 1,000, you will get 6,000 plus and pay for almost 10K. What? For 45 days. And with a fee of 1,000, which is very high. Nako mga kautang, nagandahan siya sa loan app na ito kasi wala siyang na-receive na calls or text. But sa interest mga kautang, no, sa 8,000 na loan niya dito, may service fee na 1,000 plus, no, kasi yung ma-receive niya is 6,000 plus, at babayaran niya ng 10K for 45 days. Kulang ang budget, ang mahal ng mga bilihin. No problem, may solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras, kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring i-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na. So mga kautang, isa lang talaga yung masasabi ko sa loan app na ito. Iba-iba yung magiging experiences ng mga lahat ng umuutang dito. So, ito na lang sabi ko kanina, no, na may na-approve pa rin as of August 10 na review dito sa Play Store, may na-approve pa rin dito kay Mr. Cash. So, ngayon nga lang mga kautang, ayaw talaga ni Mr. Cash na mag-pay kayo on time dito. Based on their experiences na nababasa ko, ang daming mga kautang na nagbigay ng comments dito sa Play Store, nagbigay ng mga experiences nila dito sa Play Store na ayaw ni Mr. Cash na mag-pay on time. Diba? Kasi kapag kayo ay nag-pay on time, mamalayan nyo na lang, na-reject na yung loan nyo dito nang walang pasabi, nang hindi nyo alam kung ano yung reason, di ba?
nag-pay tayo on time kasi nagbabakasakali talaga tayo, no, na maka-reloan tayo dito. Pero yung nangyari is hindi. So mga kautang, antayin na lang natin yung due date natin para tayo ay makapagbayad dito, no, para makapag-reloan din tayo dito. So mga kautang, that's all for today's video. So sana po ay nakatulong itong review sa inyo ngayon. Kahit ganito yung boses ko, no, sana it can help you na ma-realize na dapat mag-do a research tayo kasi iba-iba yung na-experience natin. Ako, wala akong personal na experience dito kay Mr. Cash kasi na mga kautang, hindi ako na-approve dito kay Mr. Cash or ewan ko kung bakit hindi ako na-approve dito kay Mr. Cash, no? So mga kautang, thank you so much, no, kasi always kayong nanood dito sa channel ko sa pag-support. Sana ay nakatulong lahat ng mga videos ko. Kung meron kayong mga ideas, kung meron kayong mga loan up na gusto nating bigyan ng review, mga kautang, no, is pwede nyong i-comment dito. Pwede nyong i-comment sa ating comment section para mabasa natin. At mga kautang, that's all for today's video. Pero bago ko tapusin ang video na ito, kung kayo ay employed or self-employed at gusto nyo mag-apply sa bangko, they offer minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Mga kautang, bank personal loan po ito. For more details is you can email me, clariza@gmail.com. Once again mga kautang, this is Clarice, ang inyong number 1 pala utang dahil utang is life. Bye bye bye!